Kini nga maong mensahe ako mo nga pasiunhan mga kaigsuonan, pahinumdom ni gumikan kay nituo ko nga nakahibalo og nakasabot na taani and uban posible nga angay pang pahinumduman ug angay pag yung pasabton. And lain nga reason mga kaigsuonan gumikan kay before ko ani nagtuon doon ako'y mga nakit-an nga mga even nga mga pastors, no? Nga nagtudlo usab. So, me as your pastor, it's my task nga i-remind tang tanan sa pulong sa Ginoo kabahin nining mao nga topic. Okay? So this morning dadto na ko mo sa mensahe nga gitaytulan nako og the principle of first. So the principle of first. Can you say that mga kaigsuonan? The principle of first. So sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, gusto gyud ang Ginoo nga siya gayuna nimo. Amen? Dili imong bana, dili imong asawa, kundi ang atong buhi nga Dios. Amen? Dili imong trabaho, dili imong pag-eskwela, dili ang imong uyab, kundi si Lord. He must be first sa atong nga kinabuhi. Ingon ang 1 Corinthians chapter 16 verses 1 and 2. 1 Corinthians chapter 16 verses 1 and 2. Matod pa ni Apostle Paul ngadto sa sa Corinthian church ingon siya, now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collection when I come. Atong basahon sa NIV kanang verse 16, verse 2, I mean. Ingon dinhi, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Ang verse 2, igsoon, wa gud kay mabasa diha nga tithes. Na ba mo'y nabasa? Wala. Pero kung imo ning masabtan, it seems that Paul is talking about that principle of first. Because he is talking about each one of you should set aside a sum of money. No? So this morning, I pray nga masabtan nato ang pulong sa Ginoo uban sa tabang sa balang espiritu. Every head bow, every eyes closed as we pray. Lord God, nining orasa we pray and we ask your wisdom, Ginoo, sa imuhang pulong. Ihatag namo ang open mind and open heart, O God. If there are any false idea or misconceptions namo dining mga topic, Lord, allow us, Lord God, to submit to your word. Dili tungod kay naami gi-after, but because we want to follow, we want to obey your word, Ginoo, sa among kinabuhi. Ibutang ang imong mga pulong sa ngabil sa imong alagad, and everyone nga maminaw karon Ginoo, i-convey kami pinagi sa imong pulong. Dalaygon ka in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Mayong buntag pagbalik. Pangutana, mga igsoon. Kano sa aman nagsugod ang kasuguan sa Dios kabahin sa dili pagpatay? Nagsugod ba ni sa panahon ni Moses or long before the law of God was given to Moses? Kanus aman nagsugod nga bawal ang pagpatay. Sa panahon ra ba nga gihatag sa Ginoo ang 10 Commandments? Or sa wala paghihatag sa Dios ang 10 Commandments? Unsa may itong pruiba diha nga sayop ang pagpatay? Katong kang Kain o kang Abel. That's right. Second question. Kanus ba nagsugod nga gibawal sa Dios ang pagsimba og Dios? Panahon ba sa Exodus or panahon before pagyud sa panahon ni Moses? Long before Moses was born, ang pagsimba og mga Dios mga kaigsuonan gidili o gibawal na gyud na siya sa Ginoo. Okay? And that's the reason
nga ang katawhan sa kanaan mga kaigsuonan gipalagpot or gipalaya sa Ginoo gumikan kay kining mga tawhana nagsimba sila og sayop nga mga Dios. Ingon ang Jeremiah nga when you seek the Lord, especially when you seek Him with all of your heart, He will be found by you. So si Lord, magpadayag sa siyang kaugalingon to everyone nga mangita niya heartily. Okay? Nganong importante nga ito ni masabtan mga kaigsoon? Tungod kay pamina mo mga igsoon. Listen carefully. I want you to listen carefully. Kay sa balaod sa Ginoo, dunay gitawag moral nga law o dunay gitawag ceremonial nga law. Okay? Ang moral nga law mga kaigsuonan nagsugod ni kining daan sa wala pa natawo si Moses. Sa mapananglitan sa dili pagpatay. Gibawal na ni sa Ginoo daan sa wa pa natawo si Moses. So we can't say nga okay na ang pagpatay karon kay we are now in the new covenant, we are not under sa new old covenant. Dili. Because this is a moral law. Ang moral law mga kaigsuonan is effective and binding even until now. Okay? In other words, when Jesus died on the cross, mga kaigsuonan, ang balaod ra nga iyahang gi-wipe out according sa Colossians, kadtong mga balaod nga gitawag og ceremonial nga law. Okay? Unsa man tong mga ceremonial law? Katong circumcision, katong burnt offerings, katong washing, no, manglimpyo sila sa ilahang panaksan, sa ilahang tiil, before sila musulod sa panimalay. Unsa pa? Holidays. O katong keeping the Sabbath, those are kanang under siya sa kanang gitawag ceremonial law. So those are the things nga gipapas sa Ginoo because when the new covenant came, especially ni Jesus Christ, those are the things nga iyahang gipapas. Okay? Now, paminaw mo mga kaigsuonan. Muna akong gingon nga maunta ni akong iwali last Sunday pero nagsulti si Mrs. nga Halloween man to siya. So mao ni nga ako siya nga gi-postpone karon nga Sunday. So I hope, I pray nga dili ni siya mahimong isyu para nimo. But I believe nga kinahanglan tang pahinumduman ini. Nining mao nga principle kay ngano pamina mo mga igsoon. Sa atong time and culture karon mga igsoon, dili mo magbantay ug wala mo'y basa-basa sa pulong ug pagtuon, hayan malimbungan kita sa Biblia. Daghan na tang makit-an sa AI nga naa sa cellphone nga nagtudlo og mga pagtulunan nga naay nag-contain siya sa word ni Lord but twisted ang iyahang pagpasabot. Sama pananglitan ining na ako'y nakit-an nga teaching nga kabahin sa pagtudlo nga okay ra ang pag-inom, gumikan kay niingon si Pablo nga ni Timoteo nga ang pag-inom usab og gamayng bino. Ang mga manginumay ilahag yun nang i-adapt nga teaching not because nasabtan nila ang mensahe sa Ginoo but because it will support their vices. Nasabtan ko ninyo? Not because na-convince sila sa pulong sa Ginoo, apan tungod kay mauban kini mo suporta sa ilahang gihimo. So same also ni ining atong hiskutanan mga kaigsunan, na ay mga nagtudlo nga dili na taangay mohatag sa ikapulo kay niya nata sa New Testament, sa New Covenant. Ang uban ni adapt ini not because na convicted sila sa pulong sa Ginoo, apan tungod kay mosuporta sila sa ilang kagustuhan nga dili mohatag sa Ginoo. Okay? And by the way, wala moingon ang Biblia nga maimpirno ka ug dili ka mohatag. It's up to you. If you want to be blessed by the Lord, then you have to obey His word. Okay? Now, naay mga butang mga kaigsuonan rason nganong ang mga tao di gyud mohatag, di mo uli. Remember when talking about 10% or principle of first mga igsoon, gigamit sa Ginoo ang word nga bring. Wala siya ingon sa word give because God sees our 10% as His own. Meaning every time nga muhatag di ita, it means nga niuli lang ta ni ining maong principle ni ining ikapulo ngadto sa Ginoo. Dili tungod kay ang Ginoo kulang na siya kwarta sa iyang bangko sa langit, kundi usa kini kapaagi sa pagsulay sa atong pagkamatinud-anon sa mga panalangin nga gi-entrust ni Lord natin.
Amen ba? So if di ka mohatag, it doesn't matter to the Lord because He owns everything. Even 1,000 cattle on the hills, God is the one na nagpaningkiyan niya. Okay? But why is it that God requires something from us na itong ibalik sa iya? Because mauni ang basihan sa iyang pagpanalangin sa atong kinabuhi. Okay? There are three things nga nakita na kung anong ang mga Kristohanon dili mohatag. Number one, wala kasabot. Wa pagod sila kasabot, meaning mga newbies pa sila. Wa sila nakasabot sa pulong sa Ginoo. That's why di sila mohatag. Ikaduha, nakasabot ang mga tao pero kulang sa pagsalig. Dili man mo musultis tinuod mga igsoon pero naatay kinaiya nga moingon nga nganong mohatag pa man ko nga kulang pa gani. No? Ayaw lagi isa sa imong kamot ug imong nang na-experience pero usa na sa mga butang nga rason nato, di ba? Kung magisgot ta sa paghatag sa Ginoo makaingon tag kulang pa gani ni. Pero lang tawa, kung magbugasto ka sa imong personal nga gastuhonon, I'm not saying nga sayop ang paggasto sa imong kaugalingon. You deserve it, especially kung katrabaho ka. Okay? Angayan ka nga mogasto para sa imong kaugalingon. What I mean, mga kaigsonan nga, kung naay mga tao nga kung magisgot nito sa paghatag sa Ginoo, ang ilang rason kulang pa. Pero kung makagasto sila silang kaugalingon, more than pa gani sa mga butang nga angay natong iuli sa Ginoo, right? Di ba? Itinood ba dili? Oh, mugasto tag mahalon nga mga butang. No, sa mga mahalon nga mga butang sa atong mga salakyan, sa atong motor, usa pa sa mga babae sa inyong mga pa-beauty, sa mga lalaki sa among sa mga pagwapo, usa pa. Di ba? Di ba mugasto tag mga dinagkong mga butang? Tinuod ba dili? Pero kung para sa Ginoo, nga atong iuli ang para sa iyaha, mo question dayon ta nga kulang pa gani ni. So, ikaduhang rason, mingon ang tao di mohatag because kulang siya sa pagsalig sa Ginoo. Ug ang katapusang rason nga nakita nako maigsoon, and I am sorry ha. Ang katapusang rason nga nakita nako nganong di mohatag ang tao, gumikan kay tihik siya. That's the reason. That's it. Mao na. Naa ba may kaila nga ganahan nga siya ra siging gastuhan? Unya ka nang kung siya gani imong pagastuhon, inot kaayong mukuot sa bulsa? Diba? Kung pwede pa lang libre ang tanan, no? Librehon nimo sa plite, librehon nimo sa pagkaon. Nya siya daghag kwarta, maglisod gani og buot para gud pang libre na lang bisan og kanang tagjis na lang nga mani nga pinutos dias kangs. Di ba? Naanay mga ingon anang tao, ganahan sila og libre pero dili sila ganahan nga mo share. Ningon ang Proverbs mga igsoon nga 11 nga dunay tao nga walay pagpanuko sa pag-scatter og seed. Na the more na hinuon sila nga gipanalanginan sa Ginoo. There is someone nga nagwithhold sa mga panalangin nga angay ihatag apan nagkakabus og nagkapobre hinuon sila. Okay? So, mga igsoon pamina mo, tanawa og timan if kung pwede i-screenshot ninyo. Before ta motubag sa pangutana, okay ba nga mag-tithes? Kaya nga no, mga igsoon, daghan kaayong simbahan ang isyo kabahig tithes. No? Nya, before unta kita muhatag sa reason or muingon nga dili na ta under ni anang balaod, you have to consider these 4 questions mga kaigsuonan. Lantawa sa atong screen. Okay? So these are the 4 basic questions in answering kabahin. Is it applicable pa bagihapon ang paghatag sa atong 10% sa Ginoo? Number 1 question. Unsa bay concept or principle kabahin sa tithes? That's number 1 question. Okay? Kaya ato ni sang tubagon binagsa. Number 2, kanus ama nagsugod ang tithes? Under ba ni siya sa law of Moses? Under ba ni siya sa ceremonial law? Or was it nag-start siya long before Moses was born? Muna itong ikaduhang pangutana nga ato po ng tubagon. Number 3, understanding 2 kinds of priesthood. Okay, if you remember nato naning na-mention before, pero ako siyang i-remind og balik. O katapusan mga kaigsuonan, unsa may giingon ni Kristo kabahin ini nga tithes. Now, ang ikaapat nga pangutana medyo crucial siya. And I tell you why. Okay? Unsa pay gisulting Christ kabahin ining ikapulo?
Okay? And again, dili ko moingon, wa ko moingon nga maimpirno kag di ka muhatag sa imong ikapulo. Sama ra gud na kung ganahan ka makadawat og pension sa SSS, unsa may imong himuon? Di mag-contribute ka daan, di ba? Until moabot kag 120 months. Di ba? Mao man na 120 months, equivalent man siya sa 10 years. Kung dili po ka ganahan nga manaa kay madawat nga pension, di ba? Awkward nga maghuna-huna kang nakay pension na nagabot nimo 60 years old nya wa kay contribution sa SSS. Di ba? Inga na ragod, what you sow, mao po na imuhang anihon. Right? Now, again, kini nga maong principle, gitudlo sa Ginoo, not because si Lord nagdemand siya or naghinanglan sa panalapi nga bahin, because sa unang bahin, on the first place, God owns everything. Okay? So, ari tas unang pangutana, unsa bay principle, unsa bay concept ka bahin sa tithes? Ang tithes, mga kaigsuonan, means tenth. The tenth of all God's blessings nga imong nadawat. Sa laing bahin, gitawag ni siya mga igsoon nga atong title, The Principle of First. Talking about tithes, mga kaigsuonan, ang atong magungnahon-nahonan is kwarta lang. Pero in the Old Testament, wala lang kini naglangkob og kwarta. Imong mabasa diha mga kaigsuonan nga dunay istorya sa Old Testament nga nag-ingon ang Ginoo nga kung ikaw usa ka mag-uuma o naghihimok nagkuan kag mga hayupan o gusto nimo ning i-convert ngining mao nga halad ngadto sa Ginoo, pwede na nimong i-convert sa gitawag temple currency. Okay? So meaning pwede kang muhatag pod og kwarta even in their time. Now, ang principle sa tithes or kaning 10% ang tithes mga so it means the tenth of all your income. Sa daang tugon, kung usa ka mag-uuma, kinahanglan kang buhatag og first fruits. Okay? Kung usa ka magbabalan o magbubuhi og mananap or herdsman ka, kinahanglan kang muhatag sa imong firstborn. Okay? Now, pamina mo, I'm sorry ha, pero this is to correct sa mga sayop nga ideya. I salute and I appreciate sa mga taong na sold out good sa kanang gitawag first fruits. Pero nasayod ba mo nga ang first fruits sa Biblia mauni? Kung naa kay usa ka dakong uma mga igsoon, gi-require dito sa Old Testament nga magkuha ka og unang hinog sa imong uma, nga imong isulod og basket aron mauto sa imong bitbiton ihatag sa pari ug ang pari mo wave ana dito sa templo haron ang imong rest of the field mapanalanginan sa Ginoo. Never in the Old Testament nga nagtudlo ug nagsugo ang Ginoo nga ihatag nimo ang tanan nga abot sa imong uma. Sukwahi sa uban nga nagtudlo karon. Mao nang dunay man koy nadungog nga pastor nga ini ka January ayaw sa bayre inyong kuryente, inyong tubig, inyong internet, ayaw sa gud pagsalin og tanan. Ihatag gud ang tanan ninyong sweldo. Mao nang pagka Pebrero ang pastor dunay bag-ong Ducati. No? And pamina mo ay mo gingon I appreciate kay dunay ubang mga tawo nga na sold out ana kanang wala ba gipugos ba. So kung feeling nimo nga oy medyo ang atong nasaling kwarta sa 2025 worth of 500 million pa man eh. Unya karong January mosuldo ta og 1 million. Okay ra ba palangga nga atong ihatag ni tanan? Okay lang. Kay na pa man mo'y 500 million. Di ba? Unya kay 500 million, no? Usang dako na lang na inahabilin sa imong panudlanan. Di ba? Importante mga igsoon ang conviction sa kasing-kasing. Amen ba? No? Ako lang ning gitudlo gyud. Munang dili ko moingon ninyo nga sige. Rhea, ang imong sweldo no rin imong sweldo kanang January. Yurot ko naghatag tanan sa simbahan dili. No? Kay sa New Testament mga igsoon danay gitawag government sa church. Depende na sa kasabutan sa simbahan. Sayod mo ana nga dunay simbahan nga nagtudlo o nagpractice since the time nga nagsugod sila nga 50-50 sila ilahapon tong practice. Di ba? Napoy simbahan nga by percent lang. Di ba? Nasabdan ninyo?
Ug nahibalo ba mo sa ato din love gift ra man ning amoa, and it's okay for us kay nabuhi man may sa grasya sa Ginoo. Di ba? Wa man may magreklamo sa Ginoo although naay usahay kulang pero gisuplayan mi sa Ginoo. Di ba? Depende na sa sabot. Ang San Jose Church lahi pod ang amo ang agreement since 2014. No, dili lang ko magsaba unsay among kasabutan didto. But it depends sa church ug sa management sa church. Okay? So sa Old Testament balikon ko kung usa ka mag-uuma kinahanglan kang mohatag sa imong first fruits. Kung magbabantay ka o magbubuhi kag hayop, kinahanglan kang mohatag og firstborn. And we see the example of this in the life of Abel and Cain. Di ba? Si Abel, in the process of time, nihatag siya sa iyang firstborn. But Cain, nihatag siya sa iyang offering. And siguro, usa sa inyo or one of you, mamangutana, nga wa man daw tas Ginoo ang kang Cain sa? Kay kang Cain, dapat ang iyang ihatag first fruits. Pero ang gimension diha sa Genesis chapter 4, offering. And then, Pastor, ngano mang nag-require ang Ginoo? Kung imong sabton ang chapter 4, niingon ang Ginoo, ako lang i-paraphrase, kung insakto pa lang ang imong gihimo, Abel, o Cain, ano? Dili ka mag-uol unta. Meaning, it seems nga ang Ginoo, way back then, doon na sa gitudlo nga principle ngadto ni Adan ug ni Eva nga wa lang gimension sa Bible. Kay ngano, dili man mo require ang Dios nato og something nga wa niya gitudlo. Sabtan ninyo? Nakasabot mo? Dili mo require sa Lord nato og something nga wa niya gitudlo. Like for example, mo require ba si Lord nato nga musimba tag madomingo? Nya wala kay mabasa nga gitudloan ta nga musimba gyud tag madomingo? Di ba? Naa may pulong sa Ginoo nga nag-ingon nga di ta mobiya sa pagsimba panagtigom. Right? Nabasa na nato. So ang Ginoo, even the time of Abel and Cain, nagtudlo na ani nga principle, no? Ug mao na hinungdan nga gipatay ni Cain, si Abel gumikan kay nagjealous siya nga wa dawatas Ginoo ang iyang halad. Okay? So ang question number 1, unsay concept or principle sa tithes? Ang tithes is the tenth of all your income. No? So kung karon mag-uuma ka, pwede na nimo nga ibaligya, then ang proceed imuha nang i-set aside because ang 10% dili na imuha, dili na akoa. Iya na sa Ginoo. Amen? Ug muhatag ka, God promised nga ikang panalangin. Di okay ra pud na. Di pod mag-uol si Lord. But you will miss the opportunity nga i-bless ka sa Ginoo. Amen? So, mo nagingon mga ison, God wants the first always sa atong kinabuhi. Ay, dili lang kay sa kwarta. Sa time nimo. No? Kumusta man, si Lord bagyo ang imong una. No? Kagabi, doon ay nakisulti nako nga niingon siya, Pastor, nga manggong namatikdan nako nga gasigi ra gud kog kalate. Nga gingnan nako siya nga depende ra na sa imuhang self-discipline. No? Dili rason ang balhig simba sa San Jose aron kang makasayo. Kay kung sige kag kalate dinhi sa hong bisag asa pa ka mosimba sa outreach nato ulit ra gihapon ka. Tinuod man, di ba? Munang niingon ko nga nganong hunahuna aragod nganong di ka malate sa imong eskwelahan, di ka malate sa imong trabaho, di ka malate sa imong business, pero para sa Ginoo okay ra kang malate. Di ba? Because ang principle of first mga igsoon wala lang sa naglangkob sa kwarta kundi sa kinatibuk-an nga naa nimo. Amen ba? Pagkamata nimo kinsa may imong giuna og hikap, imo bang cellphone o ang Bible? Depende ra man na. Imo bang asawa og nakay asawa ha? Basig mo hikap kag dili imo asawa, imo bang bana imong hikap inigbot mata nimo, di ba? Imo habang unsa ba imong hikap og una? Di ba? Tinuod ba dili? Oh. Wa pagani ka nakamata o mo pagani imong pag-alimpungat sa imong pagmata nimo, imo daday hunahuna ni chat na baka si kuan. Oh. Di ba? Mao ba na? Pero si Lord gani ang iyang pulong dili na gani nimo maukman. Nya moingon dayon ta nga busy man ko Lord. No? Pero naa ditay igo nga time. It's about self-discipline lang. Okay. Now, pangutana, kanus aga sugod ang tithes. So ikaduha natang pangutana no, ang una,
Unsay concept? So ang concept sa tithes is 10%. Kano sa man ni nagsugod? Eh daka mo ingon nga sa Old Testament ra man na kanang every time nga mo mention mo og Malakias 3:10 dili ba naangay nga ikot kay naa man sa Old Testament? Tinuod. Pero ang pangutana, ang tithes ba gasugod sa panahon bang Moses? Dili, di ba? Kano sa gasugod ang tithes? Ang 10%. Ang paghatag sa firstborn o first fruits. Panahon pa ni Abel ug ni Cain. Di ba? Kasi magulang ni Abel ug ni Cain ug ni Abraham. Abel ug Cain. Nihatag si Abraham. Nihatag si Abraham ngadto kang Melchizedek. Nihatag si Jacob, di ba? Now, si Abraham nindot mga igsoon kay ato nang ma-mention karon sa question number 3. So, ang 10% mga kaigsuonan gipractice na ning daan ni Abel, gipractice na ni Abraham, gipractice na ni Jacob. Dili pasabot nga ang tithes or 10% is under the law of Moses or under sa old covenant or under sa ceremonial law. Tungod kay paminaw mo, ang principle of first or tithe mga kaigsuonan is part of the moral law, dili siya part sa ceremonial law. Unsay bot pasabot? Bisan pag Old Testament pata karon o New Testament na taugma, it doesn't matter kay ang 10% wa siya mailalom sa Old Covenant ceremonial law. Nasabtan ko ninyo? Nga bisan pag muingon si Christ nga buhatan ni na muingon ng uban, di ba si Christ gasultiin ni under pa man siya sa Old Testament covenant? Sakto. Pero again, dili man under sa Old Covenant or Old Testament ceremonial law ang tithes. Nakuha ninyo? Sama nga ang pagpatay, ang pagsimbag Diyos, wa siya na ilalom sa ceremonial law. Meaning, kung effective na kaniadto, until sa atong time, even sa pag-abot ni Christ, bawal ang pagpatay, bawal gidili ang pagsimbag mga Diyos. Hello, nasabtan ba ninyo mga kaigsuonan? Kaya ako naglibog po kung nakasabot pa po mo, ha? Naningkamot ko nga magpasabot sa inyo, ha? Okay? So, ang tithes, again, nagsugod siya long before Moses was born. Okay? Now, ikatulo, atong sabton nga there are two kinds of priesthood. Ang gitawag Levitical or Aaronic o ang Melchizedek priesthood. Ang Levitical priesthood, mga kaigsuonan, gi-require ang 11 ka tribo nga muhatag sa ilang ikapulo aron mabuhi ang tribo ni kinsa? Levi. Kay sila lang man kini ang way bahin sa yuta. Unaaman sila common land, pero wa sila gihatagag katungod nga mag-ugmad. Kung imong nabasa ang account ni Nehemiah, niabot sa time nga ni Malik, nag-uma na lang sila kay wa naman ang leader, wa naman muhatag sa kapulo nila. Nasuko si Nehemiah. Ningon, ang concept di ay sa Old Testament ceremonial law sa paghatag sa tithes under sa Levitical priesthood, kinahanglang muhatag ang 11 ka tribo aron mabuhi ang unsa? Ang Levites, ang mga pari. Sa atong time karon, we are not under the Levitical priesthood. Asa man ta na ilalom? Sa Melchizedek priesthood. Lantawan ninyo ang nahitabo diha sa Genesis 15. Si Abraham nihatag sa ikapulo ni Melchizedek. Daghan ang nagtuo nga si Melchizedek is a type of Christ. Kay ningon man dito, he has no genealogy. He has no father or mother. He has no beginning. And it seems nga it points out or sa picture sa ni Jesus Christ. Okay? Ningon ng Hebrews chapter 7 mga kaigsuonan, nga usbon ang priesthood nga naman ang Levitical priesthood mga kaigsuonan dili makahimo natong perpekto atubangan sa Dios. Dili makahimo natong perfect, dili sa makabridge sa gap between man and God. Kay ang balao dili man nato makamahimong matarong atubangan sa Dios. Kinsa may makahimo natong matarong? Si Jesus Christ. Now paminaw mo. Sa dihang nihatag di ay si Abraham ni Melchizedek og ikapulo. Di ba nakabasa mo ana sa Genesis? Isa may nakabasa ninyo diha sa Genesis chapter 15. Nakabasa na mo. Ipatas ko ning mga kamot sa nakabasa.
sa Old Testament story ni Melchizedek. No? Kung wala ninyo na nabasa, basahan na ninyo. Nasa chapter 14, sa chapter 14 of Genesis di ay. Okay? Now, paminaw mo mga igsoon. Ang Aaronic priesthood or Levitical priesthood, gi-require sila nga magdala silang tithes dito sa templo. Okay? Ang Melchizedek priesthood, wa na tay templo, kay ang templo sa Ginoo kinsa man? Kita. Di ba? Paminaw mo. Ang gihimo di ay ni Abraham, no, paminaw mo ani, kay medyo lisod ni siyang sabton kung dili ninyo ni mag-catch up. Ang gihimo ni Abraham, nga nihatag sa 10% ngadto ni Melchizedek, is a shadow nga dunay mutungha nga pari sa linya ni Melchizedek nga adiin ang mga tao nga sakop sa maong pari muuli ug muhatag sa ilang 10% ngadto kaniya sama nga si Abraham mihatag og 10% ngadto kang Melchizedek. Akong usbon, ang gihimong Abraham nga nihatag siya ikapulo or niuli siya ikapulo ngadto ni Melchizedek is a shadow nga mutungha ang usa ka pari sa linya ni Melchizedek nga diin ang mga tao nga sakop niya ng maong pari muuli ug muhatag sa ilang ikapulo ngadto kaniya sama nga si Abraham nihatag ug niuli ikapulo ngadto ni Melchizedek. Si Melchizedek nga maoy type ni Kristo. Nakuha na to? No? So karon we give our 10% kay ngano sa ministry, sa fivefold ministry nga gisgutan sa Ephesians chapter 4 verse 11. Dunay 5 diha ka ministry sa church. Unsa man na diha? Di ba? Apostles, sunod, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Those are the so-called fivefold ministry sa New Testament. Okay? Og diha, ang atong 10% mga igsoon, wala gyud na giangkon ra sa usa ka tawo nga pastor. Mao ni atong gigamit pagbayad sa kuryente, mao ni atong gamito na atay mga evangelista mopalita sa atong mga gikinahanglan. Dinhi nabuhi ang atong buluhaton ang mga magbubuhat sa atong paghatag faithfully, pag-uli faithfully ngadto sa Ginoo. Amen ba? So meaning if ikaw usa ka Kristohanon nga nakaangkon sa kaluwasan, dili ni siya isyu alang nimo. Okay? Isyu lang ni sa mga taong wa kasabot, ikaduha sa to, mga taong kulang sa pagsalig, ug ang ikatulo, tihik. Mao na. No? Munang atong gibasa ganina sa atong foundation text, wala ni mention si Paul og tithes, but it seems that Paul is talking about the principle of first when he said, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income. Okay? Now, dirita sa katapusan nga pangutana, unsa may gisulti ni Kristo kabahin ini? No, taas pa kay ini pero ato lang i-shorten mga igsoon kay atong time gamay na lang. Unsa may gisulti kabahin ni Kristo ani? Ang common ani nga verse nga naa sa Matthew 23:23 ato lang taon palihog bro dar. Sa NLT atong basahon. Antawa ha? And please, kanang give your attention aning among verse. Ningon si Jesus Christ, what sorrow awaits you teachers? Nakihuman ani na ako'y pangutanan ninyo. Of religious law and you Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens. But you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe. Sige yung Christ? Sige yung Christ? You should tithe. Yes, but do not neglect the more important things. Now, ang issue ni Christ sa mga Pariseo, mga scribes, teachers of the law, mao ni. Ningon si Christ nga kamo, nagkugi gyud mo hatag og tithes bisan sa gagmay na gani kaayo ninyong mga herba buena. Wala ningon si Christ nga sayo pang inyong gihimo. Sige yung Christ? Yes, you should tithe. Pero ayaw ninyo kalimti ang mas importanteng butang. Unsa mang importanteng butang dinhi? Ang justice, ang mercy, ug ang faith. Now, na ako'y pastor nga nakit-an, ningon siya, nahibalo ba mo nga kaning Matthew 23, gisulti ni Kristo
When Christ mentioned aning a verse, he was still under the old covenant. Ang pangutana, tinuod dili. Ang tubag, yes. Kay kanus man nagsugod ang New Testament, New Covenant. Sa dihang namatay si Christ. Di ba? Now, kani paminaw mo pagbantay mo kay moingon na tan-awa, gisulti ni Christ under pa siya sa old covenant. So dili ni sa pwede nimong gamiton kay niya naman ta sa New Covenant. Review og inyo bang nasabtan? Unsaon ninyo pagribatan ang maong istorya sa maong tao? Dili ba nato ni pwedeng gamiton because si Christ nagsulti ini under siya sa old covenant? Or okay lang? Ha? Wala ninyo siguro na paminahon itong akong gisulti kanina. It doesn't matter. Paminaw mo ha? It doesn't matter kung si Christ gasulti ini under siya sa old covenant or sa under na siya sa new covenant. Kaya nga no? Ang tithes wa siya na ilalom sa old covenant ceremonial law. Nakuha ko ninyo? So kung naimingon, ay si Christ gasulti ani under pa man siya sa new covenant, ayaw siya og i-disagree. Yes, under siya sa new old covenant kay ang new covenant nagsugod man when Christ died on the cross. Pero kining mao nga verse, dili siya pwedeng gamiton nimo nga dili na nimo na i-apply ang paghatag og tithes tungod kay lagi ang 10% wala siya na under sa old covenant ceremonial law. Akong balikon og sulti for the last one, even though si Christ ini nga time naapa siya sa under siya sa old covenant ceremonial law, it doesn't matter kay ang 10% is a moral law. Unsa tong moral law mga igsoon? Unsa ang moral law? Na moral na kita ni. Moral na kita ni no? Ang moral law, no? Wala siya nahisakop even under sa ceremonial law. Nagsugod na siyang daan sa wa pagihatag ang ceremonial law ngadto kang Moses. Meaning kung gidili sa Ginoo ang pagpatay o pagsimbag laing Dios before the law of Moses, still gidili gyapon na siya karon Ginoo kay ngano ang moral law way pagkausob. It's a man's responsibility toward the Lord. So atong natubag and hopefully nga inyo natimanan tong upat ka pangutana when talking about the 10% or the principle of first. Unang question, unsay principle sa 10% or unsay principle sa tithes? Ikaduha, sa itong pangutana ikaduha, kanus aman kini nagsugod? Panahon bang Moses or long before Moses was born? Ikatulo, understanding two kinds of priesthood. No? Nihatag tag 10% karon not because we are under sa Levitical priesthood but because we are under sa Melchizedek priesthood, which is si Melchizedek anino ni Kristo. Ug ang katapusan unsay sulting Christ? Ihabang gikondem ang paghatag og tithes? Wala. So, ang ngayon ba itong verse gamiton nato in making a challenge sa paghatag? Yes. Kaya nga no, wala man na ilalom ang 10% sa old ceremonial law. Okay? And I hope sa akong pagpaningkamot sa pagpasabot, nakasabot gid mo. Pero ang decision ninyo ha. No? Kay mao lagi, ni amanta. Kanang, wa pa na to, mingon ta nga, muhatag gid ko ni mo Lord. Pero kanang sadang na ana, magunaw na ang dadayin ka nga, uy, usang kilong bugas, mo ni, antod nga, wa na nahabili ni mo, may ka nga, sa sunod na lang po. Diba? So, timan nila tong tulo. Wala kasabot, ulang sa pagsalig, og tihik. Magpili lang ta ato asa ta atong tulo. Ang mga rason. So, ako maghangyo sa pagtindog. As we pray, itaas ta sa time, no? Pasensya, 11:30, before 11:30, anhi mo, kay napapoy announcement para sa atong year-end party. Let us pray, mga kaigsunan. Lord in heaven, we thank you, we bless your name. We thank you, Lord, sa imong pulong na nagpahinumdum sa mo, Ginoo. Lord, kining imong mga katawhan na nakadungog sa imong mensahe karon, tudlo ipagdud kami dugang, Ginoo. Wa man nag-ingon na imuhang pulong nga malaglag mi kundi mi muhatag pero
Lord, mao ni ang imong gihimo nga principle diin gusto nimong ipasinati ang mga panalangin, Ginoo. Pahinumdumi mi nga ang tanang ni anamo ron nagagikan nimo, Ginoo. Tangtanga ang espiritu sa pagkadili mang gihatagon namo, Ginoo. Lord, muuli mi og hatag nimo dili kay napobre na ka. Kundili mao ni giingon nimo sa imong pulong sa Korinto nga gi-require sa mga stewards o God nga makaplagan silang matinud-anon sa mga butang nga gisalig ngadto kanila, Ginoo. We are not perfect, Lord, but help us, O God, nga mo-obey mi sa imuhang mga pulong tungod kay para man kini sa among kaugalingong benepisyo, Ginoo. Sa tanan nga dunay mga patigayon, sa tanan nga dunay mga trabaho, sa tanan nga dunay mga panalangin nga gikan nimo, Ginoo. Tudloi kami nga mouli sa butang nga imong gi-require namo, Ginoo. Dalaygon ang mahal mong pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. So dirita sa